Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Being alone is fun. You can do whatever you want. Peaceful but famous life is very odd for me. I really love what I'm doing right now for the past 6 years. Here in Thailand, I felt like I am floating in the sky. No more sufferings, no more pain, and no more heartaches. I already forgotten all the memories with my ex-husband, and now I am ready to face all of them without foreboding. Inabot ko ang cellphone kong nakapatong sa mini table. Dito sa gilid ng kama ko, I dialed Tim's number. Hello? Who's this? I'm sorry but I don't talk to strangers. At kung scammer ka man, don't talk to me kasi hindi mo ako mauuto. Tim? Who are you? At bakit? Alam mo ang pangalan ko. This is Amara. Nailayo ko ang cellphone sa tenga ko dahil sa kakaibang ingay at makalipas ang ilang minuto ay muli nagsalita si Tim. What the hell? Is this serious? I'm sorry my dear. When you said that you're Amara, I suddenly dropped my phone on the floor. I smirked. She didn't change at all. She's still Tim that I met 6 years ago. Gusto ko na tuloy siyang makita. Tumawag ako para tanungin kung may lugar pa ba ako sa teritoryo mo as a model. I heard she shout, that woman. Oh my God, Amara, my dear. Are you for real? Of course. You have a place here. Thanks God that nagbago ang isip mo. Where are you? Let's talk. 6 years kang nawala, Amara, my girl. Pupuntahan kita kapag nakauwi na ako. I have to go, Tim. Talk to you later. Bye. I ended the call and then I continue what I'm doing. I put concealer on my under eyes to cover the darkness. Napuyat ako kagabi dahil marami akong shoot. Karamihan ay advertising. Yes, I am professional model here in Thailand. I work hard to reach what I am here right now. Ginawa ko rin ang lahat para maging sekreto ang pananatili ko dito sa Bangkok. Dahil kilala ko ang mga taong bahagi ng buhay ko dati, sigurado akong hahanapin nila ako. Today is my flight pabalik ng Pilipinas. 2:30 AM pa lang naman kaya may oras pa akong mag-ayos. 4 AM, dapat ay nasa Bangkok na ako. And, ayun nga, 5 AM ang flight ko. Kanina pa ako nakatayo dito sa harap ng kama habang namimili kung anong susuotin ko. Actually, lahat maganda. Kinuha ko ang backless white dress na above the knee. Final. Ito na ang susuotin ko. Kinuha ko rin ng silver stiletto. Mamaya pa naman ako magbibihis kaya itinabi ko na muna mga yon. Kailangan ko rin kumain bago umalis. Non-stop flight time is between 3 hours and 45 minutes from Bangkok to Manila. I dialed someone's number. Thanks God at sinagot naman niya kaagad. Gising ka na? Alam kong tatawag ka kaya gumising ako ng 1 AM. I smirked. He's always like this. Palagi niyang ipinapakita sa akin kung gaano ako kaimportante. Ang saya pala sa pakiramdam kapag merong ang taong nag-aalaga sa'yo. Gusto ko lang sana itanong kung saan ako tutuloy pagkarating ko dyan sa Pilipinas. Bilhan mo na lang kaya ako ng kondo. Naglakad ako papunta sa kusina. Mabilis ang takbo ng oras kaya nag-umpisa na akong kumain. Bakit pa kita bibilan ng kondo kung pwede ka naman sa bahay ko? I heard he laughed. This man, I hate him. Palagi niyang sinasabi sa akin na sa bahay na lang niya ako tumira kapag nasa Pilipinas na ako. But I always refuse his offer because I don't want to bother him. Don't talk to me, you jerk. I'm just kidding, Kandi. Kandi means my love in Thai language. Inaamin kong kahit 29 na ako ay kinikilig pa rin ako sa mga sinasabi niya. He's always giving me a butterflies in my stomach. Okay, I'll give you one. Kahit ibigay ko pa sa'yo yung kumpanya ko, pakasalan mo lang ako. Nananaginip ka na naman. Sunduin mo ako mamaya sa airport ha. Kapag hindi kita nakita sa airport, magwawala ako dun.
Opo, mahal ko. Susunduin ko ang aking prinsesa. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. I ended the call dahil baka bigla akong mapatili. Ipinagpatuloy ko ang pagkain. Pagkatapos nun ay naligo na ako at nagbihis. Tamang-tama lang dahil isang oras din akong nakaupo para mag-makeup. Tapos na ang 5 years contract ko sa Apple Model Agency. Kaya napagpasyahan ko na bumalik ng Pilipinas para doon na lang ipagpatuloy ang pagmumodelo. Apple Model Management is a leading, one of the largest trend-setting professional full-range model agency located in Bangkok, serving the fashion, media, film, and advertising industry throughout Southeast Asia. Nakapagpaalam na ako kahapon sa mga kaibigan ko dito sa Bangkok. I have a lot of friends here in Thailand. Karamihan ay mga models at artista. I am famous here dahil maraming kumukuha sa akin such as Elle Bazaar, Numero, Elle Official, at marami rin kumukuha sa akin for advertising ng mga appliances, clothing, condominium model, etc. Saktong kakatapos ko lang sa pag-aayos na makita kong 3:30 na madaling araw. Susunduin ako ng kaibigan kong si Maddie at si Shantira. Kasama ko sila sa model industry. Nag-text na sa akin si Maddie na nasa baba na daw sila kaya binitbit ko na ang mga maleta ko at kaagad na lumabas ng bahay. Hindi ko ibebenta ang bahay ko dahil babalik pa naman ako dito. Good morning, Amara! Kinuha ni Tira ang bagahe ko at inilagay sa likod ng sasakyan. Hello, Tira! Have you eaten yet? Maddie asked. I nodded. Ayun, sabay-sabay na kaming sumakay sa sasakyan hanggang sa makarating kami sa Bangkok Airport ng saktong alas 4 ng umaga. Nagpaalam na ako sa kanila dahil kailangan ko nang pumasok sa loob. I will miss them. Sabay kami pumasok sa modeling. Nabunggo ko lang si Maddie noon tapos ngayon, kaibigan ko na sila. Magkakilala na sila ni Tira bago ko sila nakilala. Tira, hug me tight. Goodbye, Adi. Hope to see you soon. Si Maddie na ngayon ay nakayakap na sa akin. I gotta go. Ayoko nang magtagal pa dahil baka mag-iyakan lang kami. Naalala ko tuloy ang pag-iwan sa akin ni Elena dati. Di mo lang ako nakahingi ng sorry sa kanya. I've tried to search her but I can't find her. Di ko na alam kung nasa Japan pa rin siya. Sana maayos ang kalagayan niya ngayon. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Please take your seat and fasten your seatbelt. And also, make sure your seat back and folding trays are in their full upright position. If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat. If you do not wish to perform the functions described in the event of an emergency, please ask a flight attendant to assist you. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with, disabling, or destroying the lavatory smoke detectors is prohibited by law. If you have any questions about our flight today, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you. Nakaramdam ako ng antok kaya napag-isipan ko muna na umidip sandali. Wala akong saya o lungkot na nararamdaman dahil makakauwi na ako ng Pilipinas. Marami akong plano pagkarating ko. Pagpapatuloy ko ang pagmomodelo. Magpapatayo ako ng coffee shop na matagal ko nang balak na gawin at aasikasuhin ko na ang annulment namin ni Rafael. Niyakap ako ni Emmanuel nang makalapit na ako sa kanya. Amoy na amoy ko perfume na binigay ko sa kanya ng birthday niya. I smiled at him. I really can't believe that he is the one who was helped me when I was in pain. Palaging nasa tabi ko si Emmanuel. Nung una ay tinatabi ko siya dahil hindi ko matanggap ang ginawa nila sa akin noon. Pero habang tumatagal, ay nakikita ko ang pagsasakripisyong ginawa niya. Tinulungan niya ako, pinatira, pinakain at binihisan. Walang-wala ako noon. Naka-hospital gown pa ako nung tumakas ako sa ospital. Nung gabing yun ay kaagad na nag-book ng ticket sa Emmanuel Manila to Bangkok, Thailand. Ang sabi niya sa akin ay maaari daw ako magtago doon. Noong una ay tinanggihan ko siya pero pinilit niya ako hanggang sa mapapayag niya ako. Ilang buwan kaming tumira sa isang bahay. Di ko siya pinapansin noon hanggang sa lumipas ang ilang buwan ay kumaan na rin ang loob ko sa kanya.
Tinapos ko ang pag-aaral ko ng Business Administration dahil balak kong magnegosyo kung sakali. Nag-aral din ako ng modeling dahil may experience naman ako noon sa Pilipinas. Di ko rin inasahan na matatanggap ako at magiging isang miyembro sa model industry dito sa Bangkok. Lahat ng gastos ay kay Emmanuel. Habang nag-aaral ako ay nagtatrabaho din ako. Kailangan ko kasing mag-ipon para sa sarili ko dahil syempre ayoko naman na umasa lang sa mga pera ni Emmanuel. Very beautiful. I winked at him. Iginaya niya ako papasok sa sasakyan. Di ko rin alam kung saan niya ako unang dadalhin. It's been 6 years at marami na ang nagbago. Ang akala ko ay kapag nakaapak na ako ng Pilipinas ay magiging komplikado ang unang araw ko. Ngunit sobrang gaan ng paghinga ko nang dalhin ako ni Emmanuel sa iba't ibang lugar. Dinala niya ako sa isang sikat na restaurant para mag-lunch. They serve us their specialties na ipinagmamalaki ng resto nila. Hindi mo naman ako kailangan samahan buong araw. Bungad ko. He smiled at me sweetly. But I want to, Amara. Okay, if that's what you want. Nagpatuloy kami sa pagkain nang biglang magring ang phone ko. Kagad ko itong sinagot nang makita kong si Tim ang tumatawag. I forgot to call her. Nandito ka na ba sa Pilipinas? Hurry up! Pumunta ka na dito ngayon, may pag-uusapan tayong napaka-importante. Important? Ito ba yung pagpasok ko sa modeling? Na-excite ako bigla kaya binilisan ko na ang pagkain ko. Okay, I'll be there. Bye! I ended the call. I look at Emmanuel. Sarap na sarap ito sa kinakain ng chicken wings. Natawa na lang ako nang makita ko siyang kumakamay. Para talagang bata ang lalaking to. Why are you looking at me? Alam ko naman na gwapo ako, Amara. Pero hindi mo na dapat ako tinititigan pa. Baka matunaw ako. Baliw ka talaga. After this, take me to Tim's agency, ha? May pag-uusapan lang kami. I said seriously. Look at me. Ibinaba niya ang hawak ng chicken wings na hindi pa nauubos. Inabutan ko rin siya ng tissue para ipamuna sa kamay niya. Continue modeling, ha? Yes. He smirked. Oh, edi wag mo rin akong tawaging Condi kasi nasa Pilipinas pala tayo. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Yes, my love. Napangiti na lang ako dahil sa mga binibitawang salita ni Emmanuel. Matapos kaming kumain ay inihatid ako ni Emmanuel sa agency ni Tim. Ang sabi niya susunduin niya daw ako mamaya pero tumanggi na ako. Ayokong makaistorbo sa trabaho niya. Nadatnan ko si Tim na abala sa kanyang laptop. Kumatok ako dahilan para mapaangat ang tingin niya. Oh my God! Ipinagdikit niya ang kanyang dalawang palad na parang magdadasal. Yumuko siya sa akin kasabay ng pagsabi niya ng, Sawadee ka, Amara. Tradisyon niyon sa Thailand kung kaya't sanay na ako sa payukuyo kong ginagawa. Oh my God! Very sexy and pretty. What the hell? Anong nilaklak mong vitamins para maging ganito ka ka-blooming? Share your blessings, Amara, my dear. Ang dami-dami niyang sinasabi kaya hindi ko masagot isa-isa. Iginaya niya ako paupo sa mahabang sofa. I hugged her and she hugged me back. Oh my God, ang bango-bango mo. Di ka pa rin nagbabago, ha? Ang ingay-ingay mo pa rin. Angal ko na ikinatawa naman niya. Inagaw niya sa akin ang bag ko. Ngumisi na lang ako ng palihim nang buksan niya at tignan kung anong laman nito. Ngunit nagulat na lang ako nang ilabas niya lahat ng gamit ko. What are you doing, Tim? Akin na tong bag mo, ha? Grabe, ang ganda nito at ang mahal pa. Naisip ko na lang na kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko dahil tinangay na niya ang mamahaling bag ko na binili ko pa sa Paris nung ginanap ang fashion show. Okay, kakapasok mo pa lang may trabaho ko na kaagad. Ganun kabilis? Teka, paano? Kadalasan kapag bagong lipat ka ng agency ay sasanayin ka pa nila ulit para malaman nila kung hanggang saan ang galing mo. Pero kay Tim, ewan ko lang ha. Gusto ko lang naman maging fair sa iba. I know what's on your mind. Di na kita sasanayin dahil alam kong professional ka na. Nagulat ako dahil sinabi niya. How did you know? Well, I have connections, Amara. Remember, I am international designer kaya alam ko lahat na nangyayari sa model industry. Kahit saan bansa pa yan at kahit nasa Thailand. But I shut my mouth. Alam kong private lahat ng details sa'yo. I can't believe this. Simulat sa pool, alam na pala talaga ni Tim. Maybe Emmanuel told her. Pero, believe din ako kay Tim dahil wala siyang pinagsabihan na kahit sino. Ibinigay niya sa akin ang kalayaan na gusto ko. It's straight to the point.
The owner of that resort wants to see you. Resort? Yes, model resort kung saan ang mukha nyo ay ilalagay sa billboard and magazines once na ma-open na ang resort na yon. This isn't easy to me. Ilang beses na rin akong na-featured sa iba't ibang magazines and billboards, kaya okay to sa akin. Bukas ay pupunta tayo doon dahil pipirma kayo ng kontrata. Marami pang in-explain sa akin si Tim. Nagulat din ako na kasama ko rin pala si Glenda at Veren sa trabahong ito. I am excited to meet them. Ngayon ka-level ko na sila. Kung dati medyo nahihiya akong sumama sa kanila dahil isa lang akong housewife na palaging may problema. After our wonderful conversation ay nagpaalam na akong uuwi na dahil magagabi na. Habang naghihintay ako ng taxi ay may biglang humintong sasakyan sa harap ko. Napangiti na lang ako nang malaman kong kaninong sasakyan yon. You're so stubborn, Emmanuel. I told you I can go home by my own. Bungad ko na makababa siya ng sasakyan. But I want to. Gusto ko ang ginagawa ko, Amara, so please let me. Pinagbuksan niya ako ng pinto at kaagad na pumasok. Nang umandar ang sasakyan ay hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa kanya. Dati ay ayaw na ayaw kong makita ang pagmumukha niya. But now, everything has changed. Binigyan niya ako ng buhay at bahay sa pagmamay-ari niyang condominium. Ang sabi ko ay babayaran ko dahil marami naman akong pera na naipon sa bank account ko. But he didn't accept it. Wala na rin naman akong nagawa dahil makulit talaga si Emmanuel. Wala ka nang poproblemahin pagdating mo doon. Pinaayos ko na rin kanina. May mga gamit na? Yes! Complete appliances, ikaw na lang ang kulang. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan sa condominium. Kinalas ko ang seatbelt at hinarap si Emmanuel. Nakatingin na pala siya sa akin. Here's your keycard. Inabot niya sa akin ang keycard ng bahay ko. Kinuha ko naman yun, sabay ngiti. I'm sorry, hindi na kita masasamahan sa loob. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. It's okay, kaya ko na to. Mag-ingat ka ha. Ikaw rin, bababa na ako. He nodded. Nang makababa na ako ay hinintay ko muna bago makaalis si Emmanuel. Tsaka ako pumasok sa loob. Sumakay ako ng elevator hanggang sa makarating ako sa bahay. Nang makapasok ako sa loob ay nagulat ako nang makitang punong-puno na ng gamit ang bahay ko. Kompleto ang lahat ng mga gamit sa kusina, sala at kwarto. Sinuyod ko ang buong bahay hanggang sa mapagod ako. May pagkain na rin sa lamesa. Siguro ay pinadeliver na to kanina ni Emmanuel. Kinain ko ang pagkain na nasa lamesa. Sanay na akong kumain mag-isa. Palagi kaya akong hindi nauumay. Minsan lang ako dalawin ni Emmanuel dati dahil marami siyang trabaho dito sa Pilipinas. Nang matapos naman akong kumain ay naligo na ako at nagbihis para makapagpahinga na. Hindi naman ako napapagod sa biyahe. Sakto lang. Pipikit ko na sana ang mga mata ko nang mag-vibrate ang phone ko. I saw her text. Tomorrow, 9 a.m. in the morning at El Escalante Empire. See you there. El Escalante Empire? Hindi ako nakaramdam ng kaba, takot at galit. Kagaya ng sinabi ko ay binura ko na ang lahat ng alaala ko kasama si Rafael. I am Amara Samaniego now. I have my own life. Tatanggapin ko ang trabahong yon, hindi dahil gusto ko mapalapit kay Rafael, kundi dahil para mag-ipon, I am professional, hindi na dapat binabalik ang nakaraan. Tinawagan ko si Emmanuel, bago ako matulog, kagat niya naman itong sinagot. Gising ka pa, bawal ka magpuyat, Adi, makakasama yan sa baby natin. Ngumisi ako sa sinabi niya, ayan na naman siya oh, umaandar na naman ang pagiging baliw niya, ewan ko sa'yo, kung ano na naman pinagsasasabi mo dyan, practice lang. He laughed. By the way, Emmanuel, I need core. Bibilihan mo ba ako? Gagamitin ko kasi bukas. Of course, ipapadala ko na lang dyan bukas ng umaga, okay? Bakit? Saan ka ba pupunta bukas? Work? Okay, sure. Aasikasuhin ko na ngayon. Utos kasi ng prinsesa ko, baka magalit eh. I laughed. Ewan ko sa'yo, sige na, good night, kahit na hindi ka pa matutulog. Good night too, sleep well, Amara. After our conversation, I quickly ended the call. Inaantok na ako, I needed to rest, dahil bukas na ang simula ng trabaho ko with my ex-husband. Today, I am wearing a black pants and white backless sleeves crop top,
partnered a black high heels. Itinali ko rin ang mga buhok ko ng medyo pataas para komportable naman akong tingnan. Pumasok ako ng sasakyan at kaagad nang bumiyahe. Narinig kong tumunog ang phone ko at nakita ko ang text ni Tim. Alas 9 na ako nagising kanina dahil napasarap ang tulog ko. Kaya super late na ako ngayon dahil mag-aalas 10 na. At sure akong nababagot na sa kakahintay sina Tim. Mabuti na lang makalipas ang ilang minuto ay narating ko ng El Escalante Empire. Nang makapark ako ay kaagad na akong pumasok sa loob. Isinuot ko rin ang sunglasses ko dahil maaraw. I know that I look fabulous. Nakita ko pa na nagulat ang ibang employees dahil sa nakita ko. Well, they remember me? Si Ma'am Amara yan. Diba siya yung asawa ni Sir Rafael? She's very pretty, parang model. I smiled secretly when I heard their conversation. Sumakay ako ng elevator hanggang sa makarating ako sa opisina ni Rafael. Nasa labas pa lang ako pero rinig ko na ang boses ni Rafael sa labas. Almost 1 hour na tayo naghihintay. I'm sorry to say, Tim, but your model is very irresponsible. Kabago-bago niya palang ganito na ang bungad niya sa amin. What the hell? I'm really sorry, Rafael. I'll call her. I don't need your new model. Let's start without her. But Mr. Escalante, hindi po tayo pwedeng magsimula kapag hindi complete ang models. Singit ng babae na sa tingin ko ay manager. So hindi pa rin talaga siya nagbabago? Ganun pa rin siya, mainitin ang ulo. I don't care, we don't need her, Lyra. Bago niya pa mapagalitan ng manager niya ay dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at kaagad na pumasok. Am I late? Sabay-sabay silang napalingon sa gawi ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Veron at Glenda. Akmang tatakbo sila papalapit sa akin nang pigilan sila ni Tim. I walked confidently. At nang makalapit na ako sa kanila ay dahan-dahan kong hinubad ang suot kong sunglasses. Nagtama ang mga mata namin ni Rafael. Nakita ko ang gulat sa mukha niya na parang hindi makapaniwalang magkikita kami ulit ngayon. I'm sorry for being irresponsible, Mr. Escalante. I emphasize saying his surname. Well, I heard that you don't need me. Then, I'll go now. Akmang tatalikod na ako nang pigilan ako ni Tim. Finally, Amara, you're here. Come on, sit here. Bungad niya. I thought Mr. Escalante doesn't need me anymore because I am a responsible model. It's just stress, kaya niya nasabi yon. Let's start. Singit ng isang lalaki na nasa likod ni Rafael. Wait. I walked approaches into Rafael na ngayon ay parang hindi na makagalaw sa kinatatayuan niya. I suddenly held my hand. By the way, I am Amara Samaniego. Nagantay ako ng ilang segundo pero bago siya makipagkamayan sa akin, alam kong pilit ang ginawa niya pero wala akong pakialam. Umupo na ako sa tabi ni Tim. Kinindatan ko rin si Veron at Glenda na ngayon ay hindi mapigilan ang kanilang mga ngiti. So let's start. Singit ng manager na ang pangalan pala ay Lyra. Sinabi niya sa amin lahat kung ano ang team ng photoshoot and natuwa ako nang sobra nang malaman kong summer attire ang susuotin. I really like this team, Glenda suddenly said. I agree with Glenda. This is very nice kasi saktong-sakto sa resort. Si Veron naman, I'll change the theme. Sabay-sabay kaming lumingon lahat kay Rafael na ngayon ay sumisimsim ng kape. Change the theme. And why? Wala nang ibang prefer na team kapag resort ang pag-uusapan. I'll change the theme into pajamas party. Napapikit ako ng malakas na hampasin ni Glenda lamesa. What the hell? CEO ba talaga to? Sino magpapajam sa tanghaling tapat? I'm sorry, pero di ba opening ng resort? So dapat nakatubis kami or any summer attire, Mr. Escalante. I am the boss here. You can't do nothing, Miss Glenda. I agree with Glenda. Sabay-sabay silang napalingon sa gawi ko. Kalmado lang ako habang nakatitig silang lahat sa akin. Summer attire is perfect than pajamas party. Imomodel namin ang resort. Hindi kami matutulog ng tanghaling tapat. But summer attire is so revealing. I look at him with critical eyes. Ginagagog mo ba kami, Mr. Escalante? May summer attire bang balot na balot? Nakita kong napalunok siya dahil sa sinabi ko. Umayos naman ako ng upo at sumimsim ng kape. This is so stupid kapag naging pajamas party ang theme. At alam ko naman kung anong dahilan niya. Well, I'm not yours, Rafael. We're already over. If that's what you want, okay then.
Hindi na siya muling nagsalita, tinayaan niya ang manager niyang si Leira ang kumausap sa amin. Nakikita ko na parang may malalim siyang iniisip at napansin ko rin na suot niya pa rin ang wedding ring namin. Bakit niya pa sinusuot yan? Ano, he will chase me again? Ganun ba ang ibig sabihin nun? I already watched it on the television. Gasgas na ang mga ganyang bagay. My life is okay now. I can live without him. I can live without family. I can live by my own. Di ko kailangan ng mga taong sakit sa ulo ang hatid sa akin. Sa kalagitnaan ng discussion ay napatigil sa pagsasalita si Leira nang tumunog ang cellphone ko. I received a message from Emmanuel and I smiled sweetly when I read his message. How's work, my love? I was about to scream when I remembered that I'm in the middle of the meeting. Umayos ako ng upo at nagtipa ng mensahe para kay Emmanuel. Nang masend ko na ang message ay ginapangan ako ng hiya ng mapagtantong nakatingin na pala sila sa akin. You're smiling, Amara. What's that? Panguusisa ni Veron. Hindi ako sumagot at ngumiti na lang. Wala naman akong dapat na sabihin sa kanila dahil wala naman kaming relasyon ni Emmanuel. Sadyang malandi lang talaga ang lalaking yon. Nung nasa Thailand kami ay ang akala ng mga kaibigan ko ay boyfriend ko si Emmanuel. Kasi ba naman, sobrang clingy. Kahit na nasa public kami, buong buhay ko ay hindi ko naranasan yun kay Rafael. Minsan lang kami lumabas noon kapag inaaya niya akong mag-lunch, pero kadalasan, nasa bahay lang kami. Ano ba ang nadarama? Wag nang paligoy-ligoy-ligoy pa. Kanta ni Glenda na ngayon ay nang aasar na. Tumigil ka nga, Glenda, ang pangit ng boses mo. Natawa ko dahil sa sinabi ni Veron. Inarapan lang naman siya ni Glenda. Nasa meeting tayo. Pwede bang mamaya ka na makipag-uusap sa kaibigan mo? Biglang sabi ni Rafael na ngayon ay nakakuyom ang mga kamao. Hindi mo sure kung kaibigan ba o kaibigan? Biro ulit ni Glenda. Muling nagpatuloy ang discussion hanggang sa matapos na. Ibinigay nila sa amin ang isang papel na may nakasulat na 2 years contract company model of L. Escalante Empire. I quickly signed the contract. Di ko na binasa ang buong detalye dahil alam ko naman na ang nakasulat dun. Napangiti din ako na makita ang amount na makukuha namin every event. Naisip ko na mas mabilis ako makakaipon nito. Marami naman na akong naipon nung nasa Bangkok pa lang ako. Pero kailangan ko pa ng mas malaking pera para sa future at gagastos pa ako para sa annulment na ipa-file ko. That's for today. Thank you, models. I'll contact team kung kailan ang photoshoot. Isinuot ko na ang bag ko para makaalis na. Gusto kong bisitahin si Beve. I really miss her. Pero bago pa ako makalabas ay hinigit ni Rafael ang braso ko palapit sa kanya. Kaagad ko naman itong binawi. Kalmado ko siyang tinignan. Tumatakbo ang oras. Bakit hindi ka nagsalita? Panimula ko. Ramdam ko ang kabang gumagapa ngayon sa katawan niya. Kilala ko na si Rafael. Alam ko na ang galaw ng bitukan niya. Akmang tatalikod na ako para makaalis na nang muli na naman niya akong pinigilan. What the hell? Can we talk, Amara? For what? Tungkol sa annulment, yan ang ikalma mo. Kakarating ko lang, aasikasuhin ko na yan next week. Amara, no. Hindi yun tungkol doon. Kung hindi tungkol sa annulment, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Please, let me leave. May pupuntahan pa ako. Amara, let's talk about us, about our marriage. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya, ano to? Ganito yung mga napapanood ko sa TV. Hindi ko alam na nakakatawa pala. About us, wala lang tayo. About our marriage, matagal ko nang tinapos yon. At simula nung nalaman ko ang panlulokong ginawa mo sa akin sa papel na lang tayo kasal. Naiintindihan mo ba ako? Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Umayos ako ng tayo at isinuot ang sunglasses ko. Nakatulala na siya ngayon sa kawalan. Natatawa na lang ako sa reaksyon niya ngayon. Ano to, paawa moment? Dati ba naawa siya sa akin? Bastard! I'll go now, Mr. Escalante. It's nice seeing you again. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho ko ay malakas kong naapakan ng preno nang mabunggu ako sa isang papalapit na sasakyan. What the hell? Anong problema ng buwisit na to? Padabog akong bumaba ng sasakyan at hinarap ang may-ari ng sasakyan na humarang sa akin. Hoy, bumaba ka dyan. Galit kong sabi. Mas lalong uminit ang ulo ko nang hindi bumababa ang driver. Nagulo din ang buhok ko dahil sa hangin na dumadampi sa katawan ko. Bingi ka ba?
Tinted ang sasakyan niya kaya hindi ko makita kung babae ba o lalaki ang may-ari. Dahil sa inis ko ay malakas kong hinampas ang harap ng sasakyan niya. Naramdaman kong napalakas ang paghampas ko kaya medyo sumakit ang palad ko. Nakahinga naman ako ng malalim nang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Rafael. Oh shit! Anong problema mo? Di mo ba nakita kung gaano kalawak ang kalsada? Expert ka sa pagmamaneho, di ba? O bakit muntik mo na akong patayin? I'm sorry, Amara, he said sweetly. I rolled my eyes before I left him, but he suddenly grabbed my wrist. Di ko yun nabawi kaagad dahil mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Let's talk. Nakatunga nga ako ngayon sa kawalan. Ramdam ko ang bawat tili ni Rafael sa akin ngunit kahit isang beses ay hindi ko man lang siya nilingon. Bala ko na sanang umalis dahil hindi naman siya nagsasalita. Buong oras lang siya nakatitig sa akin at dahil gusto ko nang matapos to ay ako na ang nag-first move. Ano bang pag-uusapan natin? Kung hindi ka na makapaghintay sa annulment ay ikalma mo. Aasikasuhin ko na yun bukas. Amara, hindi yan ang gusto kong pag-usapan natin. Then what? About you and me. About us. Natatawa na lang ako sa loob-loob ko. Kung dati ako ang naghahabol sa kanya, ngayon ay siya naman ang naghahabol sa akin. Mas gugustuhin ko pang habulin niya ako para sa annulment, hindi yung hahabulin niya ako muli para makuha ang tiwala ko. I've already know my lessons at hindi ko nahahayaan na lasunin muli ni Rafael ang utak ko. Rafael, pamilyado ka ng tao. Ako na ang nagpaparaya kaya dapat gamitin mo na ang pagkakataong ito para pakasalan ng ina ng anak mo. Nakita kong napakuyom ang kamao niya. Bakit hindi niya ba matanggap ang pagkakamali niya? Tapos na ang usapan natin na alis na ako. Tumayo na ako, bit-bit ang bag ko. Akmang tatalikod na ako para lumabas ng cafe nang biglang hinila na naman niya ako. What? It's not what you think. Will you please listen to me first? Wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin mo. Anak mo man ang batang yun o hindi, wala akong pakialam. At pwede bang tigilan mo na ako, Rafael? Matagal na tayong tapos at makikipagkita lang ako sa'yo dahil sa trabaho. Please, be professional, Mr. Escalante. I walked confidently palabas ng cafe. Ngunit napahinto din ako kaagad na magsalita si Rafael. You're still my wife. Kahit anong gawin mo, dala mo pa rin ang apelyido ko. I turned at him. Anong silbi ng apelyido mo sa pangalan ko kung magpa-file na ako ng annulment? I swilty smiled at him nang makita kong napipi ko na siya. Nakangisi ako habang palabas ng cafe. Kung dati, nauuto mo ako, well, ngayon, hindi na mauulit yon. Nang makarating ako sa bahay nila Bebe ay kaagad kong pinindot ang doorbell. Bumungad sa akin si Manang Cecil, nagulat na gulat. Habang bitbit ang isang bouquet of flowers and cake ay diretso na akong pumasok sa loob. Nadatnan ko pa si Mang Rio na abala sa paglilinis ng sasakyan kung kaya't hindi niya ako napansin. Kinuha naman sa akin ni Manang Cecil ang dala kong cake. Bebe, hulaan mo kung sino ang bisita mo. Bungad ni Manang Cecil. Nadatnan ko si Bebe na nagsusulat sa sala. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya ako nakita. I don't have friends, Yaya, so hindi ako nag-expect ng bisita every day. But how about me? Gulat siyang napatingin sa akin. Nalaglag pa ang hawak niyang lapis dahil sa gulat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi siya makapagsalita kaya tumawa ko. Hey! Hindi mo na ba ako natatandaan? It's me, Ate Amara. Ate Amara? Are you for real? I pinched her nose. Of course. Natawa na lang ako na mahigpit niya akong niyakap. Hindi ko akalain na ang laki ng pinagbago ni Bebe. Ang laki na niya at medyo may hubog na ang katawan. Talaga na talaga. Nalumo naman ako na mapansin kong umiiyak na pala siya. Hinawi ko ang buhok niya nang kumalas na siya sa pagkakayakap sa akin. Hindi maawat ang pagbagsak ng mga luha niya. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit umiiyak siya ngayon. Alam ko nagtatampo siya sa akin dahil hindi man lang ako nagpaalam sa kanya nung umalis ako. Nung araw kasi na yon ay wala akong ibang inisip kundi ang makaalis ng bansa. I want to run away. I miss you, ate. I miss you too, Bebe. Pero galit ako sa'yo. Iniwan mo ako. Iniwan mo si kuya ko. Parang kinurot ang puso ko nang mapansin na lumalayo siya sa akin. Sinubukan kong yakapin siya ulit ngunit mas nilalayo niya ang sarili niya sa akin. You don't know what happened after you leave us. Kuya is always mad. He always throw
all my toys. He's mad at me that time kasi ang akala niya, alam ko kung saan ka nagpunta and he tried to hurt me once. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa narinig. Rafael S. Damon. Bakit niya ito nagawa sa sarili niyang kapatid? Baliw na siya. I'll talk to him about this. Naabutan ako ng gabi dahil sa panunuyo kay Bebe. Hindi ko alam kung bakit naging mahirap sa akin na suyuin siya. Kung dati ay isang kiss ko lang ay bati na kaagad kami. Nung matapos akong kumain ay naligo na ako at natulog. Napagod ako sa araw na to. Kailangan ko magpahinga na mahaba dahil next week na gaganapin ang photoshoot.